So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay patapos na rin dito po sa book ng Galatians, at nandito po tayo ngayon sa chapter 4 ng Galatia. At inuulit po natin na ang paksa ni Paul, ang tinatakel po ni Paul sa libro po na ito ay isa sa pinakamahalagang bagay, 'di ba, na dapat malaman or matutunan, 'di ba, ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesus. At ini-explain po niya sa atin at maging sa mga mananampalataya sa Galatia nung mga panahon na yon, na si Kristo ay may kasapatan, 'di ba? Si Kristo ay sapat na, 'di ba? Doon po sa pagtanggap, 'di ba, sa kanya. Pagdating po sa kaligtasan, si Kristo, pag pinag-uusapan po yung kaligtasan, si Kristo ay sapat na. 'Di ba? May kasapatan na. At nakikita po natin as we study, 'di ba, yung bawat wordings na binitawan po ni Paul dito po sa book ng Galatia. Ang binabanggit po niya dito mga kapatid ay yung patungkol po sa pagtutuli. Yung kautusan patungkol sa pagtutuli. 'Di ba? Yung circumcision. Kasi alam po natin na si Paul ay wala na po doon, 'di ba, dito po sa Galatia, at may mga ibang mga grupo, 'di ba, ng mga nagtuturo na pumunta po dito po sa Galatia, at sinasabi po nila na okay yon. Sinasabi nila okay yon na si Kristo ay siya po yung tinanggap ninyo para po sa inyong kaligtasan, sinasabi nila. Pero dapat ginagawa pa rin ninyo yung ganito, 'di ba, yung pagtutuli. Kasama 'yon sa sa kaligtasan. 'Yun po yung sinasabi nila. Dapat magpatuli kayo kasi nasa kautusan ito at dapat ito sinusunod upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan. 'Yun po yung itinuturo po nila, 'di ba? At makikita natin as we read, 'di ba, itong letter ni Paul sa Galatia, na ito po yung kanyang pinatutunguhan dito, 'di ba? Ito po yung kanyang tinutumbok dito, na pagdating po sa kaligtasan, wala ka nang dapat idadagdag, 'di ba? Hindi yung makikita natin mamaya na babanggitin po niya na pati yung mga festivities, 'di ba? Yung mga festivals, yung mga piyesta ay dinadagdag din nila, 'di ba? Doon po sa kaligtasan, wala nang dapat idagdag, 'di ba? Wala nang dapat idagdag, hindi ang pagtutuli, hindi ang pagsunod sa mga kaarawan or kapistahan na binabanggit po dito, kundi may kasapatan po, 'di ba, si Jesus. Pinulfill niya 'yon, 'di ba? Yung kaligtasan na 'yon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, 'di ba? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At makikita po natin kasi may mga teachers na nagsasabi na dahil sinabi ito ni Paul ay wala nang bisa yung kautusan. Dapat malinaw po 'yon mga kapatid. Anong kautusan? 'Di ba? Anong kautusan yung binabanggit niya na wala nang bisa? Ano yung kautusan na sinasabi na finulfill ng Panginoong Jesus? 'Di ba? Anong kautusan 'yon? Kasi baka sasabihin mo hindi kasi kung sasabihin mo na lahat ng kautusan sa Old Testament ay wala nang bisa nung dumating ang Panginoong Jesus, di parang sinasabi mo
I don't need to honor my father and mother. I don't need to give my tithes and offering. I don't need to honor God alone. 'Di ba? Hindi ko na dapat i-honor din pag imbutan ko na rin yung lahat ng mga pag-aari ng iba. So parang sinasabi mo na wala nang bisa yung lahat na hindi. Dapat maliwanag, no? Bago ka magbitaw ng mga ganong mga pangungusap, titignan mo yung, ano ba yung tinutumbok dito? 'Di ba? Yung dito sa Galatians, ang binabanggit niya dito is about yung salvation. Is about yung kaligtasan, 'di ba? Na ginawa ni Kristo. Kasi nung inoffer na po ang buhay ng Panginoong Yesus, wala nang sacrificial alam mo 'yun, yung pagsasakripisyo nila sa buhay ng mga animals. Kasi finulfill na 'yun eh. Siya na yung naging lamb, 'di ba, na nakapag-connect sa atin, nakapag-restore sa atin ng ating relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Dapat maliwanag 'yon, no? Yung kautusan, na hindi nga lang kasi kung sa panahon sana natin ngayon, kung buhay si Paul, sana sinabi, Paul, dapat dapat in-specify mo. Ito yung mahirap kapag hindi 'di ba, hindi na specify yung isang bagay. Maari kang magdagdag ng kung ano-anong mga bagay. Pero as you study yung every wordings dito po sa Galatian, ang binabanggit po niya ay sa pagtutuli. 'Di ba? Sa pagtutuli at sa pag-observe ng mga festivals, 'di ba? Yung mga natatanging mga araw. Yun po yung binanggit dito ni Paul, no? At makikita natin even dito po sa pinaka last part ng chapter 6, sinasabi niya dito na gusto lamang ng mga namimilit sa inyo, sabi niya, na kayo'y magpatuli, 'di ba? Na makita silang gumagawa ng magagandang bagay, ginagawa nila iyon upang yung pagtutuli yung binabanggit niya dito. Hindi yung buong kautusan. Kasi ano bang bad sa kautusan? 'Di ba? Ano bang masama doon sa kautusan? 'Di ba? Bakit mo gustong walain 'yon? No, kung ganun yung understanding, no, na sinasabi wala nang bisa yung kautusan. Anong kautusan? Dapat maliwanag 'yon kasi ang ganda ng kautusan ng Diyos eh. 'Di ba? Napakaganda ng kanyang kautusan. Ito po yung ating parang pinaka mapa, 'di ba? Upang malaman natin kung ano po yung kalooban, 'di ba, ng Panginoong Jesus. Pero yung mga bagay na ito, uulitin natin yung mga nabanggit po dito sa kautusan. Hindi po ito yung magliligtas sa atin. Kasi ang nagligtas sa atin ay ang Panginoong Jesus. At matatanggap po natin yung kaligtasan na yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Inuulit po natin na ang lahat ng mga kautusan ng Diyos na nakasulat sa scriptures ay inililid po niya tayo upang makilala natin ang Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Inililid tayo upang malaman natin kung sino yung ating tagapagligtas. Kasi through the laws ay nadidefine po dito, 'di ba? Kung ano po yung kasalanan at kung sino po yung tagapagligtas, 'di ba? Nililid tayo, minumove tayo doon po sa atin pong pagkakilala, doon sa Savior. Pero ang totoong magliligtas sa atin ay yung Savior, 'di ba? Hindi po yung kautusan. Ito po yung naging problema dito po sa Galatian Church. Kasi ang sinasabi po nila, 'di ba, ay sinasabi ng mga bagong mga tagapagturo na ito na yung kautusan ang magliligtas sa kanila. 'Di ba? Yung kautusan ay dapat hindi nila wawalain, 'di ba? Dahil ito yung magliligtas sa kanila. Kaya sinasabi ni Paul, kapag ganun yung inyong sinasabi, di walang halaga yung ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary. 'Di ba? Walang halaga. Kasi kaya naman ninyo pala. 'Di ba? So walang halaga yung mga 'yon, no? Sinasabi niya. Kaya sinabi niya, sumpain kung sino man yung mga nagtuturo ng ganyang mga bagay. So maliwanag po 'yun, mga kapatid, no? Pag sinasabi po ninyo yung tungkol sa kautusan, especially be careful when you are in the New Testament.
'Di ba kasi marami diyan binabanggit ni Paul, kautusan, kautusan. Anong kautusan? Dapat maliwanag 'yon, no? Anong kautusan yung sinasabi niya na wala ng bisa? 'Di ba? Ano yung winalang bisa na ng Panginoong Jesus? 'Di ba? Yung kaligtasan. 'Di ba? Yung offering ng mga hayop, offering ng mga animals, yung pagdating po sa circumcision, 'di ba? And makikita pa natin 'yan as we go on, no, sa atin pong pag-aaral. So, ang papag-aralan po natin ngayon is chapter 4 ng Galatians, no? At makikita natin ang dami niyang explanation, 'di ba? Nang patungkol sa bagay na ito, 'di ba? Kasi dapat maintindihan, 'di ba, ng mga taga Galatian. Alam mo, naisip na kaagad nila niya yung maaring mga posibleng mga katanungan, kaya patuloy po siya sa pagbibigay ng kasagutan, 'di ba, sa kanila. At sabi po dito sa verse 1, ito ang ibig kong sabihin. No, in-explain na niya sa mga preceding na mga chapters, pero nagpatuloy pa rin siya, no? Nagpatuloy pa rin siya. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, ngayon nagbigay siya ng examples, 'di ba dito? Sabi niya, hindi siya nakahihigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat, no? Kahit siya ang may-ari ng lahat. At alam po natin sa konteksto natin, sa pangunawa po natin as Filipinos, 'di ba, na pag sinabi pong tagapagmana, 'di ba? Mamanahin mo lang yung isang bagay kapag wala na yung iyong magulang or yung iyong ama, no? So kung meron silang mga kalupaan, 'di ba? Kung may mga kalupaan, ipapamana. Merong mga ganun ay pinapamana na bago pa sila mamatay, pero meron din naman yung nakukuha mo, 'di ba? Pagkatapos nilang mamatay, no? Kung merong maipapamana, 'di ba? Kung meron po silang mga properties. So sinasabi po dito ni Paul na sa halip, sabi niya sa verse 2, siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. So kung lupa yung iyong mamanahin, tapos sanggol pa lang siya, 'di ba? Ibibigay mo na sa kanya yung kanyang mana. Paano naman niya yun mapapakinabangan? 'Di ba? Paano naman niya yun matatrabaho? Hindi pa niya yun alam, 'di ba? Wala pa siyang kamuwang-muwang, 'di ba? Basta nakalaan na lang ito, 'di ba, sa kanya na property o properties na ibibigay po sa kanya, no? So tingnan natin kung paano po i-elaborate ito ni Paul, no? So sabi niya habang bata pa, sabi niya nasa ilalim pa siya ng mga tagapangasiwa nito, no? At mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Kapag okay na, 'di ba, kapag kaya na niyang hindi katulad ng prodigal son na hindi pa sapat yung panahon, 'di ba, na dapat kunin niya yung kanyang mana, pero ni-request niya yun ibigay mo na sa akin, ibigay mo na sa akin, 'di ba, yung aking mana, 'di ba? At ibinigay naman ito, 'di ba, as the story goes, ibinigay naman ito, 'di ba, ng kanyang ama. Pero dito, sa sinasabi po dito ni Paul, ay hanggang doon sa itinakda ng ama, ay sakalang niya makukuha, 'di ba, yung kanyang mana. Verse 3, sabi niya, gayon din naman, tayo noon na nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutang ito, hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Di ba? Inano niya, in-example niya, di ba, yung mga sarili po nila na sabi niya, di ba, na noon ay nasa ilalim din tayo ng mga tuntuning umiiral kasi mga bata pa tayo, mga wala pa tayong alam, 'di ba? Hanggang sa dumating tayo sa hustong gulang. Sabi niya, sa hustong gulang. At sabi niya, verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namumuhay sa ilalim ng
kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. No? Nung naunawaan na natin ito, sinasabi ni Paul, 'di ba, sa kanila, at 'di ba tayo ay nasa ilalim ng kautusan na ito na patungkol sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ngayon, ang dami nilang mga sinusunod pa rin, di ba? Yung pagtatali-tali ng mga kamay, di ba? Yung paglagay ng, ano ba yung nasa nasa ulo nila, na parang ilaw, di ba? May mga ganon, na naglalagay pa rin sila ng mga mesusa, ba ang tawag doon sa kanilang mga door post, di ba? At marami pa silang mga iniingatan, 'di ba, na mga festivities, festivals, 'di ba, yung mga ganong mga bagay, no? So sinasabi ni Paul, nung naunawaan na natin, 'di ba, itinuro sa atin ito magmula nung tayo ay mga bata pa, tapos nung nagkaroon tayo ng pangunawa, nagkaroon tayo ng pag-iisip, 'di ba? Ito naman yung nakita natin, no? Sabi niya, nung nakita ng Ama, 'di ba? Nakita ng Ama na okay na. Okay na makuha na yung mana, 'di ba? Okay na ibigay na yung mana kasi nasa takdang na siya, nasa takdang gulang na, mauunawaan na, 'di ba? Sabi niya dito, sumapit ang tamang panahon, verse 4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, 'di ba? Sa pamamagitan ng mga inaral patungkol po sa kautusan, 'di ba? Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na sila, 'di ba, ng lahat ng mga narito, 'di ba, sa kautusan, no? Especially sa first 5 books, 'di ba, ni Moses. Nung nakita na okay na, 'di ba, ipinadala na yung Messiah. Supposed to be they will recognize him, 'di ba? Dapat makilala nila kasi 'di ba, in all the pages of the scriptures, nabanggit na po natin yon. Sinabi din ni Jesus, if you want to know me, search the scriptures. Kasi the scriptures nag-i-speak, 'di ba, ng patungkol sa kanya, no? Pero ito po yung masakit, inibig po nila higit lalo yung kautusan kasi doon nila na-feel na incredible sila. Kaya nila itong sundin. Sila yung higit na nangingibabaw doon na, 'di ba? Kaya nilang gawin yung bagay na ito, kaya nilang gawin yung bagay na ito, 'di ba? Kahit nga sa New Testament sinasabi ni Jesus na nagta-tithe kayo sa lahat ng meron kayo, 'di ba? Lahat ng mga judgment, 'di ba, na nakita ng Panginoong Jesus sa kanila ay napag-aralan po natin sa mga previous, 'di ba, na mga lessons po natin, no? Sabi dito, upang palayain, sabi niya, yung mga nasa ilalim ng kautusan. Ano ba yung mga nasa ilalim ng kautusan? Yung kasalanan, 'di ba? Kasi sabi natin na nung nag-aral tayo last week na yung kautusan ay talagang i-define niya yung kasalanan. Yung kautusan ipapakita niya kung gaano ka-holy yung God, 'di ba? Ipapakita niya yung bunga, 'di ba, ng kasalanan. Ito yung salamin, 'di ba, upang makilala po yung holiness ng God, no? At nung dumating ang Panginoong Hesus, sabi niya, siya yung nagpalaya, 'di ba? Nagpalaya, binigyan kasi bandage yun 'di ba? Nagiging yung kasalanan ay siya po yung nagiging bandage, 'di ba, ng lahat po ng tao. Sa gayon, sabi niya, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Nung ginawa po ng Panginoong Hesus, yung kanyang pag-offer ng kanyang buhay, nung binigay ng Ama ang buhay ng Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo, 'di ba, ng restoration. At tinawag po tayo na mga anak ng Diyos, no? So ito po yung kanyang ito yung kanyang continuation sa kanya pong explanation patungkol po doon po sa salvation, doon sa ginawa, 'di ba, ng Panginoong Hesus sa cross ng Calvary. Dapat nakilala na siya kasi nasa hustong gulang na sila pero nagkaroon ng problema, no? At dahil kayo'y mga anak ng Diyos,
Sabi niya, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Alam din po natin ito, no? Lagi din po natin itong napapag-aralan na kung ina-accept natin ang Panginoong Jesus, automatically yung banal na espiritu ay nananahan, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Sabi niya dito na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. No, ulitin natin. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak, sabi niya, at hindi na mga alipin na, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. No? Kayo'y mga tagapagmana niya. No? So yung assurance ng salvation, mga kapatid, ay nasa Panginoong Jesus. Yung assurance natin, no? Yung katiyakan natin sa kaligtasan. Yung katiyakan natin ng ating kaligtasan ay sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, no? Ang Diyos ang nagbigay nito sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And maybe we can ask, ano ba yung maaring magnakaw o ano ba yung maaring mag-steal or 'di ba yung assurance natin pagdating po sa salvation. Are you really assured, 'di ba, sa salvation na meron ka doon sa ginawa, 'di ba, ng Panginoong Jesus? Kasi ang mga taga-Galatia, hindi sila assured. Ito yung nakakalungkot. Kaya nga sabi ni Paul, huwag na ninyong dagdagan yung paghihirap ko. Di ba, naalala ninyo, ganito. Mapapag-aralan natin yan, no? As we continue sa atin pong lesson. Yung assurance, kapatid, lagi niyang ipinipinpoint na ang assurance natin ay ang Panginoong Jesus. Ang assurance natin ay ang Panginoong Jesus. Hindi ng mga bagay, hindi ng pagtutuli, hindi ng pag-observe, di ba, ng mga festivals na ginagawa. Kasi naging malaya na kayo doon. Sabi niya, naging malaya na kayo pagdating sa bagay na iyon, no? Yung titignan natin, no? Sabi dito, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. No? So, ini-remind niya ulit sa kanila. Ngunit ngayon, nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin ngayong nakilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Sabi niya, ano ba yon? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw. Diba? May itinatangi kayong mga araw. Itong panahon na ito, hindi ako kakain ng karne. Itong panahon na ito ay magiging malakas ako. Meron silang mga itinatangi. Marami silang mga festivities, 'di ba, na ino-observe, no? Hanggang sa mga kapanahunan po na ito, 'di ba, yung mga Pesach, yung mga Shabuot, 'di ba? Lahat ng mga bagay na iyon nagpipinpoint po sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Nagpipinpoint, nire-remind niya as we celebrate, nire-remind niya yung ginawa ng Diyos, 'di ba? Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Pero hindi ito yung dapat na binibigyan ng higit na halaga, 'di ba? Ang binibigyan dapat ng higit na pagpapahalaga ay ang ginawa ng Diyos, 'di ba, sa Calvary. Sabi niya, may mga itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. No? Yun ang ginagawa nila. Sabi niya, nangangamba akong baka na sayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Kasi nandun si Paul, ipinangaral niya yung lahat patungkol sa pananampalataya, patungkol sa Panginoong Jesus, no? Hindi naman sinasabi dito na iwawalang bahala mo yung lahat ng mga bagay na yan, kasi maganda naman yung purpose kung nire-remember mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Pero sila kasi, inilagay na nila ito nakasama doon sa kanilang salvation. 'Di ba? Binigyan nila ng higit na pagpapahalaga
'di ba, yung mga bagay na ito. Yung assurance natin sa salvation, mga kapatid. Ito po yung importante. Hindi yung magpapapako ka pa ulit, 'di ba, sa krus na katulad ng ginagawa ng iba, 'di ba, sa Bulacan. Hindi yung naglalaan ka ng panahon, birthday ni ganito, birthday ni ganyan, dapat nagpurprosesyon ako, dapat nandun ako na nakikipag-agawan, matouch ko lang yung ano na yon, yung sinasamba na yon, dapat ganito yung ginagawa ko, kapag mahal na araw, hindi ako kakain ng karne, hindi ako magtatrabaho, hindi ako maliligo, and everything, lahat ng mga bagay na yon nagpapahirap sa tao. 'Di ba? 'Yun yung mga umaalipin, 'di ba, sa tao. Kasi hindi ka, 'di ba, may mga hindi ka pwedeng magwalis, mawawala yung swerte, 'di ba? Hindi ka po pwedeng maligo kapag ganitong mga bagay, 'di ba? Meron naman yung mga nagsasabi na dapat humiwalay ka sa city life. Dapat doon ka sa mga bundok, kaya nga may mga monks, may mga mongha kasi ang tingin nila ito yung kasama doon sa salvation. Ito yung kailangan, 'di ba, upang magkaroon sila ng kaligtasan. Sinasabi ni Paul, kapatid, enough si Kristo. Tanggapin mo lang si Kristo ng buong puso. Tanggapin mo siya ng may pananampalataya na siya ay namatay at nabuhay at iyon ay sapat na, 'di ba? Yun yung sinasabi ni Paul dito sa mga taga Galatia. Pero sometimes, 'di ba, hindi tayo nagiging secure doon sa ating salvation. Aminin natin, no? Let's be honest. 'Di ba? Saved na ba ako? 'Di ba? Ano ba yung pwedeng magnakaw doon po sa ating security? 'Di ba? About po doon po sa kaligtasan na binabanggit po ng Bible. 'Di ba? Sometimes nagda-doubt tayo doon sa salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon kasi parang wala namang nangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Parang walang impact yung Christian life natin. 'Di ba? Parang bakit ganito? Bakit parang hindi naman ako effective? Bakit ang daming mga nagagalit sa akin? Bakit hindi ako pinapakinggan? Maganda naman yung intention ko. Bakit hindi ako nagkakaroon ng impact, 'di ba, sa iba? Minsan we doubt, 'di ba, yung salvation kapag ganito po yung nangyayari, 'di ba, sa paligid po natin. At minsan nadi-discourage din tayo, 'di ba? Maraming mga discouragement. Bakit ako pa? Ako na naglilingkod sa Panginoon. Bakit sila? 'Di ba? Hindi naman sila naglilingkod sa Lord. Bakit ganun yung buhay nila? Bakit mas mas angat sila sa akin tapos ako nagpapakahirap ako na sumunod sa Panginoon. Bakit ganito pa rin yung buhay ko? 'Di ba? Bakit hindi ako pinapagpala na katulad nila? Sila feeling blessed na sa Facebook. Ang dami na nilang mga mata na, 'di ba? Pero bakit ako wala? Sometimes we are discouraged, 'di ba? And even some other people discourages us also. 'Di ba? Kasi paamin-amin ka diyan kasi nagpunta tayo dito para magtrabaho, hindi para magsimba-simba, hindi para mag ganito, 'di ba? Hindi para mag fellowship. Dapat nandito tayo kumita ng pera. May mga ganun na na-discourage, and even families. 'Di ba? Minsan dini-discourage tayo, bakit hindi ka na lang kasi mag-stay para mas malaki yung ipapadala mo, 'di ba, sa bawat isa sa atin. Alam naman ng Diyos yung puso mo, 'di ba? Alam naman na nanalangin ka naman and everything. At sasabihin mo, oo nga, okay lang naman 'di ba? Katulad ng iba, ganun din naman yung ginagawa. And sometimes we doubt the salvation that Christ gave us just because of discouragement. 'Di ba? Just because wala tayong nare-receive na impact, 'di ba? Kadalasan mga negative pa or mga alam mo 'yun, mga negative na mga yung negative results pa, 'di ba, yung atin pong natatanggap. At minsan din nagkakaroon tayo ng yung sinasabi po nilang inconsistency. Hindi tayo consistent, 'di ba? Hindi ganitong panahon, ang lakas-lakas natin, 'di ba? Parang talagang fire, punong-puno tayo ng
ng kagalakan, ng fire sa paglilingkod. Tapos sa susunod na linggo, wala na naman. Tapos fire na naman. Tapos wala na naman. Hindi tayo consistent. At sinasabi natin, kasi hindi ganun ka taas, 'di ba, yung atin pong pagkakilala doon po sa assurance ng atin pong salvation. Kaya itong mga taga-Galatia, 'di ba? Oo nga, maganda naman 'yun eh. Magpatuloy tayo, medically proven. 'Di ba na okay naman ng magpatuloy? Okay lang naman i-celebrate natin. Okay lang naman. Kaya nga sabi ni Pablo, nagtataka lang talaga ako. Ang bilis ninyong makalimot. 'Di ba? Talagang naglaan ako ng panahon sa inyo, nagpagal ako sa inyo na nagturo, pero tinanggap ninyo yung mga bagong katuruan na ibinahagi sa inyo. Kaya nga sabi niya, kahit ako o kahit sino man sa amin o kahit anghel pa ang bumaba na magsabi sa inyo, magturo sa inyo ng ibang mga bagay na itinuro na namin sa inyo, huwag ninyo siyang tanggapin, 'di ba? Sumpain yung tao na iyon, sinasabi po niya, no? And sometimes also, mga kapatid, nagkakaroon tayo yung lack ng assurance doon po sa ating salvation, doon po sa mga habitual sins, 'di ba, na nasa atin. Habitual, yung lagi na lang nating ginagawa na kasalanan, 'di ba, na alam mo yun, kasi bakit kasi ganito? Gusto ko namang magbago, pero bakit hindi ko kaya? 'Di ba? Hindi, bakit ganito? Nakikipag-struggle naman ako, 'di ba? Nandito hindi pa rin nawawala, 'di ba, sa akin. Ligtas ba ako? 'Di ba? Totoo bang may kaligtasan? 'Di ba? Totoo ba yung kaligtasan na ito na tinanggap ko, no? And sometimes, alam mo yun, yung tinitempt din tayo ng mga doubts. 'Di ba? Marami tayong mga temptation, pero sometimes nagda-doubt tayo, ligtas ba talaga ako? 'Di ba? Nai-enjoy ko ba yung sinasabing kaligtasan? Alam mo yun, natanong na po ba natin ito sa atin pong mga sarili? Sinasabi, oo, ligtas. Pero nagko-question ka ba na, totoo ka bang ligtas? 'Di ba? Ano yung mga evidences mo? Ano yung mga proof? 'Di ba? Kung bakit masasabi mo na ikaw ay ligtas. 'Di ba? Na ikaw ay ligtas kung ikaw ay nagne-neglect sa panambahan, meron kang negligence sa fellowship, meron kang negligence sa prayer, meron kang negligence sa proclamation ng gospel, ligtas ka ba? 'Di ba? Yun yung tanong doon. Meron ka bang assurance doon sa yung salvation? And sometimes even troubles, 'di ba? Yung mga troubles, yung mga disappointment, nagli-lead ito sa atin upang questionin natin yung ating assurance, 'di ba, ng kaligtasan. Kasi kung wala tayong assurance, kapatid, sa kaligtasan, marami tayong pupwedeng idagdag at marami tayong pupwedeng gawin. Kasi kulang 'di ba? Kulang yung ginawa ni Kristo. Kulang, maraming mga tao yung ganun. And even the so-called quote and unquote Christians, marami po silang mga ginagawa na nagdadagdag, 'di ba? Doon po sa kanilang kaligtasan upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Yung iba, dapat pare-parehas kayong buhok. Yung iba, dapat pare-parehas kayong damit. Dapat pare-parehas kayong tabas ng gupit, 'di ba? Dapat kasama lahat. Dapat kulay puti lang yung damit, 'di ba? Dapat ganito yung inilalaan. Meron ng order yung lahat ng bagay. Kasi ito yung maglilid sa kanila upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Permanent po yung salvation, mga kapatid. Permanent. Ginawa po yun ng Panginoon, 'di ba? Sa bawat mananampalataya, hindi siya nagbabago ng isip. Those who will accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, automatically yung gift ng salvation, 'di ba, ay ibibigay po sa kanila. Ngayon, kung siya ay tumalikod, 'di ba, katulad ng mga taga-Galatians na ito, ano yung sasabihin? 'Di ba? Paano in-address ito ni Paul? Sinabi niya, ipinaliwanag ni Paul sa kanila na si Kristo ay may kasapatan. Ang tema po nito, bumalik kayo kay
Kristo. Kasi kung hindi kayo babalik, dadalhin kayo ng mga bagay na yan papunta sa impyerno. So walang question doon, is it permanent? Totoo ba na kapag tinanggap ko yung Panginoong Jesus, ligtas na ako kahit gumawa ako ng kasama? Saan ka na nakakita ng ganon? 'Di ba? Hindi ka nga nagpatuloy tapos ligtas ka pa rin. Yung salvation itself is permanent. Pero ikaw, you need to decide. 'Di ba? Saan ka ba pwesto? Ano ba yung mo? Ano ba yung tatahakin mo? Papunta ba doon o palayo doon po sa offer ng God ng buhay, 'di ba, na walang hanggan, no? So, makikita po natin dito, mga kapatid, na kasi ang tema po nito is about yung lahat naman ng promises na ibinigay sa atin ng Lord is about inheritance. 'Di ba? Kaya nga yung sinasabi po dito ni Paul sa chapter 4 ay yung tungkol po sa tagapagmana. 'Di ba? Tungkol po doon po sa adoption, no? Sinasabi niya dito na nung ginawa na ito ni Kristo sa atin, yung pagliligtas, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak niya. Inadapt na niya tayo. Ginawa na tayong mga anak niya. No, so sinasabi sa mga other letters din ni Paul, 'di ba, na inexplain din niya, 'di ba, yung patungkol po sa adoption, 'di ba? Paano ba tayo inadapt ng God? Kasi iba yung iba yung nagmamay-ari sa atin dati eh. 'Di ba? Iba yung ama natin dati. Yung ama natin nung tayo ay nasa bondage pa ng kasalanan is Satan. Siya yung father ng lies, 'di ba? Siya yung ama ng mga tumatalikod, 'di ba, sa batas, 'di ba, ng Diyos. Pero nung tayo po ay inadapt na ng Panginoon into His family, 'di ba? Makita po natin na lahat ng mga ipinangako ng Diyos na inheritance ay entitled po, 'di ba, yung bawat isa po sa atin, no? Sa ating mga Pilipino, naiintindihan po natin, 'di ba, yung patungkol po sa bagay na ito. Na kapag inadapt ka, 'di ba? Kasi sa atin ina-adapt tayo, nag-a-adapt tayo ng mga bata pa. 'Di ba? Yung mga bata pa na wala pang isip, yung mga bata na alam mo yun, yung kapapanganak pa lang. Meron pa nga yung napanood ko sa documentary na nasa tiyan pa lang, 'di ba? Nasa tiyan pa lang, nano na siya, ipina-adapt na siya, 'di ba, ng kanyang mga magulang, no? So yung nag-adapt siya, yung nagsusupply, 'di ba, ng mga vitamins doon po sa bata hanggang sa ito po ay maipanganak. Pero sa mga Roman, pagdating sa Roman context, mga kapatid, yung adoption ay kaiba. So yung adoption na binabanggit po dito ni Paul ay sa mindset ng mga Romans, 'di ba? Sa mindset ng mga Romans, kasi ang mga Romans hindi sila nag-a-adapt ng mga bata pa. Ang ina-adapt po nila yung mga malalaki na, yung mga 21 years old, 'di ba? Yung mga ganun, yung mga may isip na. Yun po yung ina-adapt ng mga Romans as according to the resources nabasa po natin. Yun yung ina-adapt po nila. Kasi yung bata, hindi sila sigurado ano ba yung pupwedeng mangyari sa bata na yon. Ano ba siya paglaki niya? 'Di ba? Kasi may mga bata na okay naman pag sila ay mga sanggol, pero kapag lumaki na sila, mga mga retarded, 'di ba? Or kaya walang tamang mga pag-iisip. Kaya sa konteksto ng mga Romans, ang ina-adapt nila yung malaki na, 'di ba? Yung nakakitaan na nila ng mga qualities, 'di ba? Ang mga mayayaman lang kasi, 'di ba, yung mga nakakapag-adapt, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito. Nag-a-adapt po sila kasi ang mga Romano, 'di ba? Pwede nilang i-disown yung kanilang kaya nga sons ang ginamit dito, no? Pwede nilang i-disown yung kanilang sariling anak. Pwede nilang i-disown, 'di ba, yung sarili nilang anak. At kung hindi ito capable, nag-a-adapt po sila. Kaya yung ina-adapt po nila, 'di ba, na mga bata,
Kung wala silang anak, gagawin nila itong anak, gagawin nila itong tagapagmana. 'Di ba? Ito yung magiging tagapagmana nila. At sabi po sa history na 9 of these Caesars, yung mga Caesars, yung mga emperor, ay wala pong mga wala po silang mga anak. At kung meron mang mga anak, 'di ba, ay dinisown nila kasi hindi capable. Hindi sila po pwedeng mag-inherit doon sa throne. Hindi nila kayang wala silang qualities. Kaya sa kapanahunan po na ito, bilang isang magulang, kahit yung anak ng slave or anak ng malaya or nasa middle class, pwedeng i-adapt kung meron siyang qualities. 'Di ba? Kung po pwede siyang mamuno, kung po pwede siya, kasi ang tinitignan ng mga Romano, yung papalit sa kanila, yung magi-inherit, 'di ba, sa kanila, yung magi-inherit doon sa kanilang inherit, yung magpapatuloy, 'di ba, ng kanilang lahi, yung magpapatuloy ng, I mean to say, yung kanilang title, yung kanilang kingdom, 'di ba? Yung kanilang mga properties, yung mag-iingat nito. At kapag inadapt na po yung isang tao, yung kapag inadapt na yung isang tao, doon na niya ibibigay yung kanyang loyalty doon sa nag-adapt sa kanya. 'Di ba? Doon na niya ibibigay yung kanyang loyalty doon sa nag-adapt sa kanya, no? Nandun na yung kanyang buhay. Kasi bago siya i-approve, kailangan niya ng maraming votation. Kailangan bobotohan pa yan ng mga senators and everything. At may mga witnesses. 'Di ba? Kasi pag dumating yung panahon na, kasi ampun ka lang, adopted ka lang naman. Hindi ganon. 'Di ba? Hindi ganon yung konteksto ng mga Romano. Kasi sinulat ni Pablo ito in the context of the Roman life, no? At makikita natin na kapag inadapt ka na yung Roman era, meron ka ng bagong ama, 'di ba? Yung bagong ama mo, yun na yung pagbibigyan mo ng iyong devotion. Papalitan na yung pangalan mo. Ngayon kung tatanungin mo, magkakaroon ka ba ng connection, no, doon sa previous na family mo? Oo, magkakaroon ka pa rin. 'Di ba? Magkakaroon ka pa rin ng hindi nila tinatanggal yung karapatan ito na makikipag-connecta ka pa rin doon sa previous na family mo, but your devotion is no longer for them but to your new family, no? Ikaw na ay kabilang, 'di ba? Doon meron ka ng bagong ama, 'di ba? At ikaw ay gagawin ng tagapagmana. Ikaw nandun na, kaya kagalakan din ito ng mga magulang 'di ba, na nagpapa-adapt ng kanilang mga anak sa kapanahunan na ito. Kasi yung anak nila ay magiging tanyag, 'di ba? Makikilala siya at magiging tagapagmana siya, 'di ba, ng kaharian. Kung sino man yung nag-adapt, 'di ba, sa kanya, at lahat ng kanyang mga nakaraan, lahat ng nangyari sa kanya, kung may mga utang man siya, kung ano man yung mga ginawa niya sa mga nakaraan, lahat yun erased. Kasi magpapanibagong buhay siya. 'Di ba? Panibagong buhay siya. Titignan siya ngayon bilang anak, 'di ba? Legal na anak nung nag-adapt, 'di ba, sa kanya, at bibilhin siya with a high price. 'Di ba? Hindi lang siya kukunin na lang bigla, pero in exchange sa pagkuha sa kanya, bibigyan ng malaking halaga yung mga parents, 'di ba? Yung family na kanya pong pinanggalingan. At ito yung isang napakaganda, yung isang adopted na anak ay hindi po pwedeng i-disowned. Hindi po pwedeng i-disowned ng nag-adopt sa kanya. Magiging permanent yung kanyang adoption. No? Hindi katulad ng kapag ikaw yung totoong anak, pwede kang i-disown. Pero yung adopted, sa batas ng Romans, kapatid, hindi sila po pwedeng
i-disown. Hindi sila po pwedeng i-disown. So nakikita natin sa sa mindset ng Roman, sa mindset ni Paul, nung isinulat po niya yung bagay na ito, ganyan yung sitwasyon natin sa Panginoong Jesus. Inadapt tayo ng God. Sabi niya, inadapt tayo ng God at dahil dito, nagkaroon tayo ng bagong Ama, ang Panginoon, 'di ba? Ang Diyos. Nagkaroon tayo ng bagong commitment, 'di ba? Sa kanya lang, wala nang iba, 'di ba? Nagkaroon tayo ng bagong pamilya. Tayo po ay tagapagmana, 'di ba, ng kanya pong kaharian, 'di ba? At lahat ng mga ginawa po nating mga kasalanan, erased lahat 'yon. Kasi ang ating buhay, ang dinadala na nating pangalan ay ang pangalan ng nag-adapt, 'di ba, sa atin. Ang pangalan ng naglinis sa atin, ang pangalan ng tumawag sa atin, ang pangalan na nagbigay ng apelyido o ng pangalan, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. At ito yung maganda, hindi tayo po pwedeng i-disown, 'di ba, ng God. Lahat ng lumalapit sa kanya, hindi niya itinataboy. Kaya napakaganda po, no, yung offer sa atin ng Panginoon, no? Napakaganda ng offer. Wala na yung loyalty natin sa nakaraan. Ang loyalty natin ay kung ano na yung bagong buhay na meron po tayo. Kasi ang dinadala na natin ngayon ay ang pangalan ng ating Panginoon. 'Di ba? Ang pangalan ng ating Diyos. Kaya ingat na ingat tayong mga Kristiyano 'di ba? Sa kung ano yung ginagawa natin, ano yung nakikita, 'di ba? Nababasa ng iba, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Kasi ang pangalan, ang apelyido, ang katauhan na dinadala po natin ay ang Diyos po natin, 'di ba? Yung Diyos na tumawag po sa bawat isa po sa atin. Verse 12, sabi dito, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, sabi niya, tularan ninyo ako. Nakikiusap ako. Please, 'di ba? Sabi niya, tularan ninyo ako. Bakit, Paul? Sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Alam mo, itong mga taga-Galatia, hindi lang, talagang totoo silang nanampalataya. Diba? Totoo silang tumanggap sa Panginoon. Lamang ay nalinlang sila. Diba? Lamang ay naloko sila. Diba? Nakita natin na nagkaroon pwede ito mga kapatid, kahit tayo, pwede tayong maloko at pwede tayong malinlang ng kahit sino. Kaya mas higit na pagsumikapan natin, 'di ba, na talagang kilalanin yung Diyos natin sa pamamagitan ng scriptures. 'Di ba, katulad ng mga Bereans na kini-check nila yung lahat ng mga naituturo, 'di ba, sa kanila. Kasi pwede tayong malinlang. Pwede tayong malingat. 'Di ba? Kaya tayo ingat na ingat din sa kahit na pakikinig lang ng mga preachers, lalong-lalo na dyan sa internet, kasi po pwede tayong malinlang. 'Di ba? Kung titignan mo yung yung katuruan tungkol sa God the Mother, 'di ba? Parang okay naman siya Kung hindi mo alam yung scriptures, kasi nagko-quote din siya ng ng scriptures Pero kung hindi mo alam from cover to cover of the scriptures, malilinlang ka at napakarami pong mga fake sa kapanahunan po na ito. Hindi lamang sa labas, kundi maging sa loob ng iglesia. Meron ding mga fake, meron yung mga hindi totoo. At salamat sa Panginoon kasi nakikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Yung gawa ang nagpapakita, 'di ba, ng tunay po nilang katatauhan, no? Sabi dito, wala akong ginawang katulad ninyo, sabi niya, wala kayong ginawang masama sa akin. Sabi niya, Galatian Church, wala kayong ginawang masama sa akin. Alam naman ninyo, ang pagkakasakit ko noon, ang naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang magandang balita. So may connection itong si Paul sa mga taga-Galatia, no? At talagang close yung relationships. Close yung connection nila, 'di ba, sa bawat isa. Kasi nung nagkasakit, sabi niya, gayon man, hindi ninyo ako itinakwil o hinamak. Sabi niya, kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman.
Ano ba yung karamdaman na yon? 'Di ba? Nagkasakit siya, sinasabi niya nagkasakit ako, pero tinanggap ninyo ako. Pero kahit ako'y nagkasakit, nangaral pa rin ako sa inyo. 'Di ba? Alam mo yon? Nakakita ka ba ng ganon? Eh, minsan may ubo ka lang, hindi ka na attend eh. Kasi may ubo ako, kasi nahihilo ako, kasi may ulan. Pero si Paul kahit siya'y may sakit, kapatid, hindi siya tumigil sa pangangaral, 'di ba, ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi yun yung buhay nila eh. Yun yung buhay niya. 'Di ba? Hindi mo siya po pwedeng ihiwalay doon po sa kanyang commitment at doon sa kanyang passion. 'Di ba, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa halip, sabi niya, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Ganon yung pagtanggap nila. Eh po, alam mo yon, may sakit siya, 'di ba? Pero nangangaral pa rin siya. Pero grabe yung kanilang banding. Hindi siya pinabayaan. Sabi ni Paul, wala kayong ginawang masama sa akin. Ibig sabihin nun, kabutihan yung ginawa ng Galatia, 'di ba, ng mga mananampalataya sa buhay ng apostol na ito, 'di ba? Sa buhay ng lingkod ng Diyos na ito. Verse 15, nasaan na ngayon ang kasiyahang iyon? Sabi niya, nasaan na yung kasiyahang iyon? Kasi dati, kasiyahan ninyo, di ba, yung tumulong sa akin, kasiyahan ninyo akong makasama, kasiyahan ninyong makinig sa akin, di ba, nasaan na yung kasiyahang iyon? Ako mismo ang makakapagpatutuo na kung maaari nga lamang, sabi niya, pati ang inyong mga matay, dudukutin ninyo at ibibigay sa akin noon. Kaya nakikiusap siya ngayon kasi grabe yung kanilang pagtanggap dito kay Paul nung si Paul ay nandun. Kaya sinabi niya dito, ibibigay ninyo yung lahat eh. Kahit nga, 'di ba, sabi niya kung pupwede lang, sabi niya dito, 'di ba, kung maaari nga lamang pati yung inyong mga mata na mahalaga sa inyo ay dudukutin ninyo at ibibigay sa akin. Ganun po yung pagmamahal ng mga taga-Galatia dito kay Paul. At ganun din nila in-embrace yung message, 'di ba, na ibinigay sa kanila ni yung isinare ni Paul sa kanila noon. Sabi niya, ngayon, sabi niya, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Question mark, no? Kung ikaw ay taga Galatia, 'di ba? Tapos ganito yung mababasa mo, what will be your response? Diba magre-reminish ka? O nga, itong tao na ito, just like me, I received a message from my friend before sa yung kaibigan ko sa Bible school noon. Sabi niya gano'n na basta ni-remind niya yung lahat ng mga, kasi ang alam niya, nag-backslide ako, di ba? Ang alam niya, hindi ako nagpatuloy. Tapos sinasabi niya na, tinuturing mo na yata akong hindi mo kaibigan, di ba, yung mga gano'n na parang hindi mo na ako pinangangalagaan. Alam mo, nag-reflect din ako from those memories, 'di ba, nang nangyari. Tapos sinabi ko na hindi naman, 'di ba? Hindi naman ganito na busy lang, 'di ba? Hindi ako tumalikod sa Panginoon. Nagpapatuloy ako actually kasi 'di ba hindi naman ako madalas mag-post. Actually sabi kong ganun, nagpo-post ako pero sa trip and sa mga sharings. Pero yung tungkol sa ginagawa ko, hindi marami yung hindi nakakaalam. Ang alam nila, umalis ako sa ministry. 'Di ba, karamihan sa kanila umalis ako sa ministry, no? At sinabi ko nagpapatuloy ako, 'di ba? Ito yung ginagawa ko, 'di ba? Ito yung mga kapatid, ganito yung ginagawa namin. At natuwa siya, 'di ba, sa mga bagay na kanyang narinig. 'Di ba? Magre-reminish ka eh. 'Di ba? Aalalahanin mo, 'di ba, yung mga nakaraan. Kaya kung ikaw ay kung ikaw ay taga Galatia tapos ganito yung sinasabi, 'di ba? Kung totoo, may connection kayo eh, 'di ba? Meron kayong connection. Kaya yung sulat na ito ay pakiusap, 'di ba? Pakiusap ng isang tunay na nagmamahal sa kanila.
Makikita natin yan as we go on, no? Sabi niya dito, pinapangalagahan nga kayo, sabi niya, ng mga taong iyan, yung mga nagtuturo sa kanila ngayon. Ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Sabi niya, nais lamang, nasabukan na ba ninyo ito mga kapatid? If you really cares, 'di ba? If you really love, 'di ba? Talagang gagawin mo yung lahat 'di ba? To warn at gagawin mo yung lahat ng pakiusap, 'di ba? Kasi sinabi niya, ngunit bibigyan mo sila ng pag-iisipan ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin. Sabi niya, upang sila ang inyong pahalagahan. Si Pablo nagsiselos, 'di ba? Nakikita natin yung konteksto ng kanyang letter, 'di ba, na gusto lang nila kayong ilayo sa akin. Okay lang naman sana, 'di ba, kung okay naman yung kanilang mga itinuturo, 'di ba? Okay lang naman, pero nakita natin na hindi naman yun tama, 'di ba, yung kanilang itinuturo. Hindi masama ang magpahalaga, sabi ni Paul, kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Sabi niya, mga anak ko, diba? Mga anak ko, pakiusap talaga ito, no? Dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdanas ng hirap, tulad ng babaeng nanganganak. Sabi niya, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Okay lang itong gagawin ko. Alam mo yung magpakababa ka, 'di ba? Upang maabot yung mga tao na ito na iyong iniibig. Napakahirap po nito kung ikaw ay may pride. Pero itong si Paul, hindi niya yun tinitignan. Ang tinitignan niya ay kung papaano ma-restore, 'di ba, yung mga taga-Galatian pabalik sa Panginoon. 'Di ba? Kung papaano, sabi niya, sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita, sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo, no? Gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Hindi talaga siya natatahimik kasi when you really love a person, 'di ba? At nakikita mo na siya ay papunta sa destruction, hindi ka talaga matatahimik. 'Di ba? Talagang nagpagal siya. Itong mga kapatid na ito ay totoong nanampalataya, totoo yung kanilang paglilingkod. Kaso niloko sila What will be your response kapag ganito, ano? May isa kang yung minamahal mo, niloko. 'Di ba? O ikaw yung nanloko, ano yung mararamdaman ng taong iyon na niloko mo? Masakit po yung naloloko. Masakit yung yung alam mo yun, yung naiisahan. Kaya wag natin yun gagawin. Pero sabi niya dito, 'di ba, na talagang gulong-gulo yung isip ko. Sabi niya kasi mahal niya ang mga kapatid na ito, no? At hindi po doon nagtatapos, mga kapatid, yung kwento po na ito. Magpapatuloy po bukas sa atin ni Sister May Grace dito po sa chapter 4 pa rin, verse 21 naman tayo. So, yun po yung ating lesson at erudito po sa bawat isa.